Kabanata 321. Cynthia, huwag mong hawakan siya, sigaw ni Benedict habang mabilis na pinigilan ang kanyang apo. Lolo, ano ba ginagawa mo? Hindi mo ba nakita na grabe ang pinsala ni Leon? Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon din, tarantang sabi ni Cynthia habang pumipiglas. Halos lumuha na siya sa sobrang pag-aalala. Ayos lang yan. Ginagamit niya lang ang sariling energy para magpagaling. Bukod pa roon, hindi mo ba alam kung gaano siya kagaling sa medisina? Sigurado akong kaya niya ang sarili niya, pagpapakalma ni Benedict. Alam niyang walang silbi ang ospital kung si Leon mismo ang may kakayahang magpagaling sa sarili. Tumingin si Cynthia kay Leon. Nakita niya itong nakaupo sa damuhan na naka-cross-leg at nakapikit habang nagpapagaling gamit ang kanyang energy. Dahil doon, kahit papaano ay kumalma siya ng kaunti, pero nanatili pa rin siyang nakatingin at nag-aalala. Leon, kasalanan ko ito lahat, ako ang dahilan kung bakit ka nasaktan, mangako ka please gumaling ka, umiiyak na sabi niya. Hindi niya na napigilan ang luha niya. Alam niya kung gaano kalala ang sitwasyon kanina. Iniligtas siya ni Leon kahit ibinuwis nito ang sarili. Buhay kapalit ng buhay. At hindi ito ang unang beses. Paulit-ulit na siyang inililigtas ni Leon kahit nalalagay sa panganib ang sarili nito. Dahan-daang lamambot ang puso ni Cynthia. Habang nakatitig siya kay Leon, unti-unting lumalalim ang kanyang damdamin. Samantala, si Leon ay patuloy na nagpapagaling gamit ang Energy Convergence Circle. Sumisipsip siya ng spiritual energy mula sa paligid at unti-unting pinapakalma ang nagkakagulong enerhiya sa loob niya. Sa kabutihang palad, sapat ang supply ng energy mula sa circle para tulungan siyang mag-recover kahit mabagal ito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na ang kulay ng mukha ni Leon at hindi na siya namumutla. Mas maayos na ang itsura niya kaysa kanina. Pagkatapos, nang magsanib ang huling piraso ng spiritual energy sa katawan niya, nang inig siya. Isang himala ang nangyari. Umangat ang kanyang power level mula advanced meditation phase patungong peak meditation phase. Sa antas ng Sage Art, ito ay katumbas ng pag-angat ng 2 level sa martial arts. Ngayon, nasa hangganan na siya ng peak innate state. Sa madaling salita, kung gagamit siya ng maayos na true energy, kaya na niyang labanan ng isang peak innate state martial artist. Ibig sabihin, halos kapantay na siya ng isang supreme master. Leon, ayos ka lang ba? Gumaling ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Cynthia. Ayos lang ako, gumaling na ako, huwag kang mag-alala, nakangiting sagot ni Leon. Pinagpag niya ang alikabok sa katawan at tumayo. Napakaganda, salamat sa Diyos, masayang sabi ni Cynthia habang tumulo ang luha niya. Hindi niya na napigilan ang sarili at biglang niyakap si Leon. Ano, gulat na gulat si Leon. Napatigas siya at hindi makagalaw sa sobrang pagkabigla sa yakap ni Cynthia. Hindi lang si Leon ang naroon. Si Benedict at Harvey ay natulala rin. Nagtinginan silang dalawa at agad nilang naintindihan ang nangyari. Ubo-ubo, kunwaring umubo si Benedict. Napaalis nito si Cynthia sa kanyang emosyon. Doon lang niya na-realize ang ginawa niya. Namula siya at mabilis na lumayo kay Leon, nakayuko at hindi makatingin. Akala ni Leon ay sobrang saya lang niya, kaya hindi na niya ito pinansin. Leon, nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi lang iniligtas mo si Cynthia, tinulungan mo pa siyang umabot sa intermediate innate state. Napakalaki ng utang na loob namin sa iyo. Paano ka namin mababayaran? Sabi ni Benedict nang may pasasalamat. Pati sina Harvey at Cynthia ay lubos na grateful. Lalo na si Cynthia na halatang may kakaibang damdamin na unti-unting umuusbong. Elder Shear, sobra naman po kayo. Kasalanan ko rin ito dahil hindi ko siya napagsabihan agad, nakangiting sagot ni Leon. Hindi ito kasalanan mo, matigas lang talaga ang ulo ng batang ito, sagot ni Benedict. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, naghanda ulit si Leon na ipagpatuloy ang paggawa ng pills. Leon, nasugatan ka pa kanina. Mas mabuti siguro kung magpahinga ka muna ng 2 araw bago ka magpatuloy, payo ni Benedict. Sabay na tumanggaw sina Harvey at Cynthia. Ayos lang po ako, nakapag-recover na ako, kaya ko pa, sagot ni Leon. Dahil naayos na niya ang internal energy niya at tumaas pa ang level niya, gumaling na rin siya.
Sa huli, pumayag na rin si Benedict. Pagkatapos, nagsimula si Leon gumawa ng ikatlong batch ng alchemical pills. Upang makatipid ng oras, pinagsama niya ang mga wild panax na may halos parehong edad. May mga 270 hanggang 280 years old, pinagsama niya sa isang batch. Makalipas ang ilang oras, napagod si Leon pero natapos niya ang mahigit 10,000 energy nurturing pills. Ipinangkat nila ito sa 4 na klase, premium, first grade, second grade, at third grade. Ang premium ang pinakamalakas dahil galing ito sa pinakamatandang ingredients. Habang bumababa ang edad ng ingredients, bumababa rin ang kalidad at epekto ng pills. Pinlano rin ni Leon na gumawa ng beauty pills, life prolonging pills, at iba pa, pero gabi na kaya kinabukasan na lang. Leon, base sa kalkulasyon ko nakagawa ka ng mahigit 360 premium energy nurturing pills, sabi ni Benedict. Dahil tayo ang nag-supply ng ingredients at ikaw ang gumawa nito, sa teorya pareho tayong may kalahating credit at ganoon din ang mga pills, sabi ni Benedict. Inilabas ni Benedict ang 180 energy nurturing pills at inabot kay Leon. Hindi ko kailangan ng ganyan karami. Nakainom na ako ng isang bote ng spirit nurturing pills kanina. Sapat na sa akin ang 100 na energy nurturing pills, sagot ni Leon habang umiiling. Kinuha lamang niya ang 100 na premium energy nurturing pills. Noon, ibibigay niya lahat ito sa shears, pero ngayon na isa na siyang sage at martial artist, kailangan din niya ang mga pills. Kailangan din ito ni na Iris at Luisa. Salamat ng marami, nakangiting sabi ni Benedict. Ang Shear family ay isang ancient martial arts family, kaya malaking tulong sa kanila ang premium energy nurturing pills. Pagkatapos ng hatian, nanatili si Leon para sa dinner dahil pinilit siya ni Benedict. Umalis lang siya matapos kumain. Sa Dragon Bay Villas, lumapit agad si Luisa kay Leon nang makauwi ito. Leon, saan ka galing? Bakit ang tagal mo? Tanong niya. Pero bago pa makasagot si Leon, pinutol agad siya ni Luisa. Halika na, naghihintay ako mag-training. Hindi na dapat tayo nag-aaksaya ng oras. Hinila niya si Leon pati si Iris papunta sa kwarto ni Leon. Pagpasok nila, napansin ni Iris ang itim na bag na dala ni Leon. Leon, ano yan? Tanong niya. O, ito yung makeup na specially created ko. Para sa inyo, sabi ni Leon habang inilalabas ang mga makeup. Makeup mula sa Elegante Group, gulat na sabi ni Luisa. Leon, ang sweet mo, sobra na touch ako, tuwang sabi niya habang kumikislap ang mga mata. Ang lahat ng babae ay gustong gumanda kaya tuwang-tuwa siya. Ang makeup ng Elegante Group ay sikat na sikat ngayon at balak pa sana niyang humingi sa kanyang cousin, pero nauna na pala si Leon. Ang talino mo naman pala, nagbigay ka pa ng gift na galing din sa amin, sabi ni Iris habang nakatingin kay Leon. Alam niyang espesyal ang mga dala ni Leon kaya mas nakakatouch ito. Sige na, mag-training na tayo, sabi ni Iris. Sandali, may mas mahalaga pa, sabi ni Leon habang inilalabas ang white jade bottle at 3 energy nurturing pills. Ano yan? Tanong ni Iris. Energy nurturing pill ito. Nakakapagpataas ng true energy at nagpapabilis ng training, paliwanag ni Leon. Nakakapagpataas ng true energy. Bakit hindi ko pa narinig yan dati? Leon, may masamang balak ka ba sa amin? Biglang naging alerto si Iris at tumingin ng mapaghinala. Ano ang sinasabi mo? Hindi naman ako ganoong tao, sagot ni Leon na parang iiyak na sa frustration. Sumagot si Luisa ng pilya. Oo naman, kaya nga Lud ang tawag ko sayo. Napatulala si Leon. Sige na Luisa, tama na yan, tulong lang ang ginagawa ni Leon sa atin. Bakit mo siya ginagawang masama? Sabi ni Iris habang pinapakalma ang sitwasyon. Si Iris ay tinakpan ang kanyang bibig at tumawa. Hindi niya mapigilan ang sarili nang makita si Leon na natulala dahil kay Luisa. Iris, tumigil ka na nga, bakit parang sobrang pinagtatanggol mo siya? Hindi naman kayo magkarelasyon nakangiting pang-aasar ni Luisa. Nonsense, ako hindi ko siya pinagtatanggol, namula si Iris at napahiya. O talaga, akala ko naaawa ka lang sa kanya, patuloy pang pang-aasar ni Luisa na parang bata. Ikaw talaga, tama na yan. Ayoko na makipag-usap sa'yo,
naiinis at nahihiyang sabi ni Iris bago kumuha ng energy nurturing pill at ininom ito. Habang nakatingin si Leon sa napakagandang mukha ni Iris, hindi niya maiwasang maapektuhan. Lihim niyang ini-thumbs up si Luisa sa isip niya. Ang galing ni Luisa, eksakto sa gusto ko sa isip ni Leon. Kumandat si Luisa at pareho silang walang sinabi. Pagkatapos ng biruan, sabay-sabay na uminom ng energy nurturing pill ang tatlo. Kaagad itong natunaw sa kanilang bibig at naging daloy ng pure true energy na pumasok sa kanilang katawan. Wow, parang gumagana nga Leon, saan mo nakuha itong ganito kagandang bagay? Gulat na sabi ni Luisa habang nakatitig sa white jade bottle. Natuto na si Leon mula sa nangyari kay Cynthia kaya agad siyang nagbabala. Luisa, mababa pa ang level mo. Isa lang kada 2 o 3 araw lang ang pwede mong inumin, hindi pwedeng sobra, paliwanag niya. Akala ko kasi mas lalakas ako kung mas marami, malungkot na sabi ni Luisa. Kailangan mong magsipag, walang shortcut sa training, sagot ni Leon. Pagkatapos, umupo silang tatlo at nag-meditate para i-absorb ang energy ng pill. Dahil mababa pa ang level nila, mas malakas ang epekto ng pill sa kanila. Matapos ang 2 hanggang 3 oras na training, tumigil na sila dahil sinabi ni Iris na may pasok pa si Luisa bukas. Dapat hindi rin sobra ang training dahil nakakasama rin ito kapag pinilit. Sa mga sumunod na araw, naging routine nila ang training sa umaga at gabi. Sa gabi, pumupunta si Leon sa Sheer Mansion para gumawa ng mga pills tulad ng beauty pills, life prolonging pills, at styptic pills. Pagkatapos, sinasamahan niya sina Iris at Luisa sa training. Unti-unting naging payapa at maayos ang mga araw nila. Kabanata 325. Hindi lang iyon. Sa tulong ni Luisa, mas lalong naging malapit ang relasyon nina Leon at Iris. Madalas silang magkasama at unti-unting lumalalim ang kanilang pagtingin sa isa't isa. Ang kulang na lang ay tamang oras at pagkakataon. Sabado noon at walang pasok sina Leon at Iris at walang klase si Luisa. Sinabi ni Luisa na dahil Sabado ay mag-shopping sila at manunood ng pelikula, at hinatak niya ang braso ni Iris. Pumayag si Leon agad at sinabing may magandang comedy na palabas at maaari silang manood. Nakuha niya ang pahiwatig at alam niyang tinutulungan siya ni Luisa na gumawa ng pagkakataon. Kahit medyo makulat ito ay mabuti ang intensyon niya sa kanya. Nag-alinlangan si Iris pero pumayag din sa huli. Kung silang dalawa lang ni Leon ay maituturing itong date at maaaring hindi siya pumayag dahil sa kanyang pagiging mahiyain, ngunit dahil kasama si Luisa ay naging mas komportable siya. Umalis sila sa mansyon at nag-drive papunta sa sinehan. Sa sinehan, magkakatabi ang kanilang upuan. Si Luisa ay umupo sa kaliwa at si Iris sa gitna kaya si Leon ay nasa kanan ni Iris. Habang patay ang ilaw sa loob ng sinehan at madilim ang paligid ay naging mas maselan ang pakiramdam ng lahat. Unang beses ni Leon na isama si Iris sa ganitong sitwasyon kaya siya ay kinakabahan ngunit masaya rin. Alam niyang kailangan niyang kumilos bilang lalaki at huwag maghintay lamang. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at inilagay ito sa baywang ni Iris at hinawakan siya ng bahagya. Nang maramdaman ito ni Iris ay nagulat siya at kinabahan. Ngunit hindi siya agad kumilos dahil ayaw niyang makaistorbo kay Luisa. Sa loob niya ay naguguluhan siya dahil unti-unti na siyang nahuhulog kay Leon, ngunit pilit niya itong itinatago dahil sa pagkakaiba ng kanilang estado sa buhay. Kalaunan ay pinabayaan na lang niya ang sitwasyon at nanatiling kalmado, habang ang kanyang tenga ay namumula sa hiya. Sa dilim ay hindi ito napansin ng iba. Sa Sullivan Mansion, si Samuel at Brody ay nasa sala. Tanong ni Brody na may pag-aalala. Dad, hindi ba sabi mo may inupahan kang tao para tapusin si Leon? Ilang araw na ang lumipas, bakit wala pa ring balita? Sagot ni Samuel habang nagtitimpla ng kape. Huwag kang kabahan. Kailangan may pasensya sa lahat ng bagay. Kinuha ko si The Winged Tiger, si Xander Long. Mas malakas siya at mas may impluensya kumpara kay Mason. Madali lang para sa kanya ang tapusin si Leon na talunan. Tumango si Brody at gamaan ang loob. Sa sandaling iyon, may dumating na nagmamadali. Pumasok ang butler mula sa labas. Master, may isang nagngangalang Xander Long na gustong makipagkita sa inyo. Sabi niya urgent daw.
Nagulat si Samuel, si Xander Long ay nandito. Pagkatapos ay tumawa siya. Brody, narinig mo ba iyan? Si Xander mismo ang pumunta dito. Sigurado tapos na ang trabaho. Wala ka nang dapat ipag-alala. Masaya si Brody. Tama, mukhang talagang malakas ang The Winged Tiger. Tumayo si Samuel. Sige, samahan mo akong salubungin siya. Leader siya ng gang, at hindi tayo dapat maging bastos. Bagamat second-tier family ang mga Sullivan, mayaman at makapangyarihan pa rin sila. Pero hindi rin basta-basta si Xander dahil may suporta ito mula sa Northern King na hindi rin nagpapatalo sa mga first-tier family. Kaya hindi nagpakita ng kayabangan si Samuel kay Xander. Ngunit sinabi ni Xander habang papasok ng malamig. Hindi niyo na kailangan akong salubungin. Nandito na ako. Pumasok si Xander sa sala kasama ang dalawang tauhan niya na naka-green na damit. Magalang nang umiti si Samuel. Xander, maupo ka. Matapos ang ilang usapan, nagtanong si Samuel. Xander, ano ang balita? Napatay niyo ba si Leon? Galit na sumagot si Xander. Puro kayo magandang balita. Alam niyo bang pinapagalit niyo lang ako? Nagulat sina Samuel at Brody. Sinabi ni Xander ang nangyari kung paano niya muntik nang mapatay si Leon at si Mason ngunit biglang dumating si Harvey at sinira ang plano nila. Nang marinig ito, natigilan sina Samuel at Brody. Si Brody ay hindi makapaniwala. Harvey, si Leon ba ay talagang walang kwenta lang na divorced loser? Paano siya nakaugnay sa isa sa apat na makapangyarihan? Galit na sagot ni Xander. Paano ko malalaman? Mali ang impormasyon niyo. At dahil sa inyo kaya ako napahamak. Lalong naging malamig ang itsura ni Xander habang tinitingnan sina Samuel at Brody. Kung hindi lang sila mayaman at may koneksyon, matagal na niya silang pinatulan. Sinabi ni Brody sa kanyang ama, Dad, sa tingin ko alam ko na kung ano ang nangyari. Pumunta si Leon sa flea market at bumili ng jade stone. Swerte niya dahil napunta sa kanya ang isang Imperial Green Jade. Pagkatapos ay naibenta niya ito kay Elder Shear. Akala niya ay cash lang ang transaksyon, at wala ng koneksyon pagkatapos noon. Hindi niya akalain na tutulungan pa si Leon ng mga Shears. Napagtanto ni Samuel at Xander ang paliwanag na iyon. Sa una ay inakala ni Xander na konektado si Leon sa Shears kaya medyo natakot siya. Pero nang malaman niyang swerte lang ito at may maliit na ugnayan kay Benedict, gumaan ang loob niya. Para sa kanila, normal lang ang cash deal at hindi ibig sabihin ay tuloy-tuloy na ang tulong ng Shears kay Leon. Pero hindi nila alam na maraming beses nang tinulungan ni Leon ang Shears at mas malalim ang relasyon nila kaysa inaakala nila. Sabi ni Samuel kay Xander, pasensya na kung hindi kumpleto ang impormasyon na naibigay ko. Pero huwag kang mag-alala, swerte lang ang bata na iyon. Isang beses lang siya natulungan ng Shears. Hindi na nila siya tutulungan ulit. Sumagot si Xander, tama ka pero walang kasiguraduhan. Delikado ito. Maghanap ka na lang ng ibang tao. Mukhang otres na siya sa pagpatay kay Leon. Nagmadali si Samuel. Huwag, Xander, alam kong may suporta ka mula sa Northern King. Hindi matatakot ang Northern King sa Shears. Pinuri ni Samuel si Xander para manatili ito sa trabaho dahil gusto pa rin niyang ipapatay si Leon dahil sa malaking lugi ng kanilang kumpanya. Proud nang umiti si Xander. Siyempre, ang Northern King ay hindi natatakot sa Shears. Bagamat malakas ang four major families, ang Northern King at Southern King sa gangster world ay kasing lakas din nila. Hindi direktang natatakot si Xander kay Harvey, pero dahil hindi naman Shear si Leon, pumayag pa rin siyang ituloy ang trabaho. Sabi ni Xander, diretsahan na tayo. Pwede kong ituloy ang pagpatay kay Leon, pero masyadong mababa ang $3 million. Gusto niyang itaas ang presyo. Nag-alok si Samuel. Gagawin kong $6 million. Doon lang niya naintindihan na sinasadya lang ni Xander ang pakulo para tumaas ang bayad. Inis na inisip ni Samuel na tuso ito. $9 million, yan ang gusto kong presyo. Kung hindi ninyo kayang tanggapin, kailangan ninyong humanap ng iba na gagawa ng trabaho, sabi ni Xander ng mariin. Ito, fine, nag-alinlangan muna si Samuel, pero tumango pa rin para pumayag sa presyo. Kahit malaking halaga ang $9 million, maliit lang ito para sa Sullivan Enterprises. Basta mapatay ni Xander si Leon para kay Samuel at Brody sulit ang pera.
Mr. Long, ipapaalala ko lang sa'yo si Leon ay malakas at hindi madaling patayin. Pero kakakuha niya lang ng bagong girlfriend. Kung gagamitin mo siya, mas magiging madali, sinabi ni Brody kay Xander tungkol kay Janice. Magaling, napakagandang impormasyon, salamat sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon. Huwag kayong mag-alala, papatayin ko ang batang iyon, pangako ko na hindi ko kayo bibiguin, tumawa si Xander. Gaya ng kasabihan, ang tao ay namamatay dahil sa yaman at ang ibon ay namamatay dahil sa pagkain. Lahat sa mundo ng sindikato ay umiikot sa pera, at normal lang ang gumawa ng matitinding bagay para sa pera. Hindi niya masyadong pinansin ang sinabi ni Brody na malakas si Leon dahil bata pa ito, kaya inisip niya na hindi ganoon kalakas si Leon. Isa pa, may matindi akong galit sa kanya. Kung mahuli ninyo siya, huwag muna ninyo siyang patayin. Gusto ko siyang pahirapan mismo para mawala ang galit ko, sabi ni Brody nang may galit. Sige, walang problema, sagot ni Xander. Bumalik sa sinehan. Matapos ang pelikula, lumabas na sina Leon, Iris at Luisa mula sa sinehan. Hindi mawala ang ngiti sa mukha ni Leon habang naaalala niya ang yakap niya kay Iris sa dilim, pakiramdam niya para siyang lumulutang sa ulap. Dahil hindi siya tinulak ni Iris habang nakayakap siya, ibig sabihin tinatanggap siya nito. Lahat ng bagay ay dumarating sa naghihintay. Mula ngayon mas gumanda na ang relasyon nila ni Iris. Kailangan na lang niyang humanap ng pagkakataon para magtapat ng damdamin, at malaki ang tsansa na sasagot ito pabor sa kanya. Ito ang pinakamalaking wish niya ngayon, at sobrang saya niya dahil malapit na itong matupad. Hoy, bakit ka ngumingiti na parang tanga? Paano ko ba hindi napansin na nakakainis ka pala, tanong ni Iris. Namumula ang mukha niya, at alam niya kung bakit natutuwa si Leon kaya sobrang hiya niya. Aray, si Leon, reklamo niya dahil sa sakit kaya kumalma siya. Hoy Leon, ano nangyari? Sobrang saya tapos biglang lungkot, tanong ni Luisa habang nakangiti. Sinadya niyang bigyan ng pagkakataon si Leon kaya binabantayan niya ang bawat galaw nito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kung gusto mo akong pasalamatan, kailangan mong mahalin siya at huwag mo siyang tretuhing masama kapag naging girlfriend mo na siya, sabi ni Luisa habang nakangiti at nakapikit ang mga mata na parang buwan. Ang dahilan kung bakit patuloy siyang tumutulong kay Leon ay dahil alam niyang may nararamdaman si Iris para kay Leon. Bukod pa roon, iniisip niya na mabait si Leon at bagay sila ni Iris. Kahit gaano pa siya kainosente, hindi niya basta ibebenta ang kanyang pinsan kung kani-kanino. Huwag kang mag-alala, hindi ko alam kung paano ipapakita ang pagmamahal ko sa kanya, kaya lalo ko siyang hindi sasaktan, pangako ni Leon. Tandaan ko ang sinabi mo ngayon. Kung sakaling saktan mo siya, hindi kita mapapatawad, banta ni Luisa habang iniangat ang kanyang kamao. Nang mga oras na iyon napansin ni Iris na parang may kakaiba. Siya ay lumingon ng may pagtataka. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Wala, sabi ni Luisa, naglalako lang si Leon, sinasabi niya kung gaano kakaganda ngayon. Sok, anong kalokohan yan? Namula si Iris, at bigla niyang naalala kung paano siya niyakap ni Leon sa sinihan. Akala ko gentleman siya, pero mukhang pare-pareho lang din ang mga lalaki sa isip niya. Hindi ako nagloloko. Pwede mong tanungin si Leon kung hindi ka naniniwala, biro ni Luisa. Tama si Luisa, lagi kang maganda na parang Diyos sa araw-araw, ang puri ni Leon habang nakatingin kay Iris ng may damdamin. Hindi ko kayo mapag-usapan, namumula si Iris lalo at parang may mga paru-paro sa kanyang tiyan. Alam niyang hindi sila ni Leon nabibilang sa iisang mundo, at wala silang pagkakataon na maging magkasama. Pero ang papuri niya ay parang pinakamagandang salita sa mundo. Nakakapagpatamis ito ng kanyang damdamin. Tara mag-shopping tayo matapos ang pelikula, sabi ni Luisa habang kinukuha ang braso ni Iris. Naiinggit si Leon habang tinitingnan sila, iniisip niya kung kailan niya rin mahahawakan ang braso ni Iris sa publiko ng walang problema. Pumunta sila sa mall at kalaunan si Leon ang naging tagabitbit ng mga pinamili ng dalawa. Hindi na nila iniisip ang pera, lalo na si Luisa na bumibili kahit ano na gusto niya. Dahil sa ganda nila, maraming tao ang napapatingin sa kanila at sa kay Leon ay naiinggit din ng ibang lalaki.
Pero kalaunan nasanay siya at naging masaya pa siya sa pagbitbit. Lumipas ang oras at nagpaalam na sila umuwi kinagabihan. Kinabukasan tinawagan ni Leon si Janice para tuparin ang pangako niyang ibigay ang 2 set ng makeup mula sa Elegante Group. Ang Happy Garden ay isang ordinaryong commercial area sa Springfield City kung saan nakatira si Janice, at ang kanyang pamilya na mga karaniwang manggagawa, hindi mayaman at hindi mahirap. Nasa kanyang kwarto si Janice matapos makipag-usap kay Leon at pumunta siya sa harap ng salamin para ayusin ang sarili niya. Kabanata 330. Ang isang babae ay nag-aayos ng sarili para mapaligaya ang kanyang sarili. Dahil darating si Leon para sunduin siya, nais niyang ipakita ang pinakamagandang itsura niya sa harap nito. Sa totoo lang hindi niya alam kung bakit niya naiisip iyon, baka dahil lahat ng babae ay gustong gumanda na isip niya. Biglang pumasok ang kanyang ina sa kwarto at nagtanong ng may pagdududa. Janice, akala ko ayaw mong mag-makeup, bakit ka nag-aayos ngayon at halos tanghali na, lalabas ka ba? Tanong ng kanyang ina. Hindi, may darating na kaibigan, sagot niya na may ngiti. Kaibigan, lalaki o babae? Tanong ng kanyang ina na parang may naisip. Lalaki, sagot ni Janice nang hindi iniisip. Boyfriend ba siya? Kailan ka pa nagka-boyfriend? Bakit hindi mo sinabi sa amin ng tatay mo? Tuwang-tuwa ang kanyang ina. Namula si Janice. Inay, sobra kang mag-isip, wala akong boyfriend, si Leon lang ay kaklase ko, hindi siya boyfriend ko. Kaklase lang, mabuti yan, kilala nyo na ang isa't isa. Hindi mahalaga kung hindi pa siya boyfriend ngayon, baka maging kayo rin sa hinaharap, sabi ng kanyang ina na may ngiti. Lalong namula si Janice. Inay, huwag kang magsalita ng kung ano-ano, magkaibigan lang kami, wala nang iba. Anong magkaibigan? Kaibigan lang talaga ba? Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon mo? May kapitbahay tayo na kasing edad mo. May anak na ikaw, wala ka pang boyfriend? Kaya nag-aalala kami ng tatay mo, sabi ng kanyang ina. Busy lang ako sa trabaho pagkatapos kong mag-graduate, kaya wala akong oras para mag-boyfriend, sagot ni Janice na malungkot. Mahigit 25 taong gulang ka na, at kailangan mo ng mag-boyfriend? Dalhin mo dito ang kaklase mo para makita namin kung maayos siya at may magandang ugali. Kung oo, pwede kayong mag-date, hindi ka na pwedeng walang boyfriend, sabi ng kanyang ina. Inay, mali ang iniisip mo, hindi ganoon kami ni Leon, pilit na paliwanag ni Janice. Pero pinutol siya ng kanyang ina. Wala akong pakialam kung mali man o tama, kung hindi ka magkaka-boyfriend ipapa-blind date kita sa susunod na linggo. Sige, naiintindihan ko na, sagot ni Janice na napapabuntong hininga. Lumabas siya ng bahay at naghintay kay Leon sa baba.